The shame of PH. Hindi alam guys kung ipapanalo po kasi pag panalo ganun pa rin naman. Bash pa rin naman eh. People say like, I am no longer a fan of TLPH because they're losing. It's like, dude, if you can't support your team while they're losing, then you're not a fan. You cannot celebrate when TLPH wins. Echo went 1-4 and you all became fans, and then after they started losing, after they're not as successful, you stop supporting them. That's what we call bandwagon, you little nerd. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong sinabi ni Nats kapatid sa kanyang social media account na kung saan kapatid si Nats nga ay magbabalik na nga dito sa Pinas. Siguro ay nabalitaan nga ni Nats na itong si MP The King na kanya nga sanang magiging ka-rival nung nakaraang season ay aalis na ng Pinas at tutungo na ulit dito nga sa MPL Cambodia sa kupunan ng See You Soon. Tunay nga bang natatakot itong si Nats dito kay MP The King sa kanilang pagtatapat? Bukod nga rito kapatid, Mirko may real talk din sa sinabi nitong ang ni Carl TC na inis sa mga bashers ng TLPH. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay finally matapos nga ang isang season ng pamamalagi nga nitong ni Nats doon sa North America kapatid, itong si Nats ay magbabalik na nga dito sa MPL PH. Pero wala na kasing babalikan itong ang si Nats, lalo na't ang kanyang kupunan na RSG PH ay may rumor na di umano madidisband na nga sa susunod na season. Dahil ang kupunan ng RSG PH ay iti-take over na nga, it's either ng Team Falcons or Twisted Minds, na kung saan ngayon ay sobrang laki na nga ng chance sa kapatid na ang dalawang big organization na yan ay mapunta na nga dito sa Pinas. Papalitan nga nila ang slot ng RSG PH at ang kupunan ng Blacklist International para sa susunod na season, na kung saan ang dalawang kupunan na ating ang minahal kapatid at nagbigay nga sa atin ng karangalan ay tuluyan na ngang mawawala. Tulad nga ng sinasabi nitong ang ni Coach Bon, mananatili na lamang na kwento yung mga achievements ng Blacklist International. Ganyan din naman yung achievements nga nitong RSG PH na ating MSC champ din at MPL champ nga dito sa Indonesia. Kaya naman ngayon nga kapatid, itong si Nats matapos ngang mamalagi doon sa North America at hindi nga sila nanalo dito nga sa Grand Finals ng NACT dahil tinalo nga sila ng BTK sa mga oras na iyon. Kaya naman nang dahil dyan, itong BTK nga kapatid yung naging pambato ng North America nung nakalipas na World Tournament ng MLBB. At matapos nga ang isang season kapatid, itong si Nats naghahanap na ng bagong kupunan dito nga sa MPL PH. Pero ang malaking katanungan nga dyan kapatid, saang kupunan nga ba mapupunta itong si Nats next season? Marami ang mga kupunan na kinakailangan nga nila ng malakas na EXP laner. Nandito nga kapatid pumapasok itong kupunan ng TNC Pro Team, na kung saan dagdag pwersa nga yan kung sakaling itong si Nats ay mapupunta dito sa TNC. At knowing nga dito kapatid kay Nats, free agent nga itong si Nats, kumbaga yung kukuha na organization sa kanya ay makukuha lamang siyang libre dahil wala na nga siyang kupunan at wala kahit anong kontrata sa kanya. Kaya mas mainam kung kukunin nga yan nila Boss Dog sa TNC dahil napakasolid nga nitong ni Nats bilang EXP laner. Ngayon pa man, kinakailangan din ng kupunan ng Bren Esports ng panibagong mga players dahil ang rumor nga sa Bren Esports kapatid, mawawala yung main 5 ng Bren Esports, mapupunta dito nga sa Team Falcons. Pero rumor pa lamang yan ha, wala pang ang katotohanan.
hintayin natin yung mga official announcement ng mga koponan patungkol nga yan sa susunod na season. Rumor ay rumor. Hanggat wala pang official announcement, mananatili lamang yan usap-usapan. Yan nga nakikita ko dito nga kay Nats kapatid. Mas mainam talaga yan nang sa gayon ay makakita nga tayo ng Yawi Nats connection dito nga sa TNC next season. Marami pa namang koponan na pwedeng salihan itong si Nats. Bukod nga dito sa Pinas, maaari din niyang magpunta dito nga sa Indonesia. Kagaya nga ng kanyang mga kakampi dito nga sa RSGPH na kagaya nila Eman at itong ang Nilight na naglalaro na dito sa BTR, na kung titingnan malaki-laki nga ang sweldo dito nga sa Indonesia. Pero syempre may GF nga itong si Nats dito sa Pinas, kaya malaki rin naman talaga yung tsansa na sa Pinas talaga maglaro itong si Nats dito nga sa susunod na season. Bukod doon sa Pinas nga o patungkol nga sa Pinas, ang LFT na kanyang pinost, kaya hindi interesado itong si Nats na maglaro pa sa ibang region. Abangan na lamang natin kapatid kung saang koponan mapupunta itong ang si Nats sa susunod na season. Sa pagpapatuloy nga kapatid ngayon din ay may real talk nga itong si Mirko patungkol nga yan dito sa TLPH, na kung saan nabalitaan na kasi ni Mirko itong ang sinabi ni Carl TC sa kanyang livestream. Ayon kasi dito nga sa livestream ni Carl TC kapatid ay di umano itong mga fans daw ng TLPH manalo o matalo nga sila ay binabash sila. Kumbaga kung titingnan sa mga salitaan nga nitong ni Carl TC, nawawalan na nga siya ng gana dito nga sa TLPH at hindi na nga siya ganon kamotivated. Dahil sino ba namang pro player yung magiging motivated, diba? Kung palagi na lamang binabash yung mga pinaghirapan ninyo manalo tapos pangbabash pa rin ang inaabot nyo. Dahil sa mga oras na yan kapatid ay maglalaban nga itong TLPH at RSGSG, na kung saan ayon nga kay Carl TC kung mananalo nga sila kontra dito sa RSGSG nung nakaraan, pangbabash pa rin ang kanilang matatanggap. Nakagaya na lamang ng mga salitaan na syempre RSGSG lang yan, halangan naman na matalo pa kayo. Kapag natalo naman daw, sasabihin na naman daw ng mga fans RSGSG lang, tinalo pa kayo. Na kung saan kapatid, sa ganyang galawan nga ng mga bashers, masasabi talaga natin kapatid na napaka-toxic at banwagon talaga ng mga fans ng TLPH na panay sisi nga sa kanila tuwing sila ay natatalo, at kahit manalo panay bash pa rin. Kaya naman nasabi nga yan ni Carl TC. Narito naman kapatid ang masasabi nitong ang ni Mirko patungkol sa bagay na yan. Well, totoo naman talaga yung mga bagay na yan kapatid. Una nga sa lahat, marami pa namang koponan ang pwede mong suportahan. Kung ayaw nyo na nga dito sa TLPH dahil natatalo-talo na ang TLPH kapatid, abay marami pa namang pwedeng koponan na suportahan. Hindi naman din pinipilit ng mga players ng TLPH na suportahan nyo nga ang kanilang koponan kung pangbabash din ang kanilang matatanggap, manalo o matalo. Sa madaling salita kapatid, kailangan bilang mga fan nga ng mga koponan dito nga sa MPLPH, dapat nating i-appreciate ang ating koponan na sinusuportahan. Kumbaga kahit matalo ang ating koponan ay dapat nga natin silang iangat sa kanilang pagkatalo. Kumbaga dyan kasi umuhugot yung mga pro player ng kanilang lakas sa kanilang paglalaro, dahil hindi talaga gaganahan kahit sino kapatid kung patuloy ang pangbabash sa kanila. Kaya naman mapapansin din natin dito nga sa TLPH sa mga galawan ng mga players nila kapatid, tilay nawawalan na nga sila ng gana. Bukod doon, hindi kasi din natin nakasanayan na ganyan ang laruan ng TLPH. Usually kasi kapatid, kapag sinabing TLPH o ang dating Echo Express nga yan, makakita nga tayo kapatid na kahit sa Tori yung kalaban, sinusugod yan ng mga players ng TLPH. Pero ngayon, nag-iba na rin kasi talaga ang kanilang laruan. Hindi mo rin naman masisisi itong ang TLPH, lalo na't may mga bago nga silang player dito nga sa kanilang koponan. Abangan na lamang natin kapatid kung patuloy pa rin ba ang pangbabash dito nga sa TLPH,
lalo na't kung mapapatunayan nga ulit ng TLPH na kaya nila magkampiyon sa susunod na season. Isang malaking sampal yan dito nga sa mga toxic fans ng TLPH. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.